Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Dito po sa West, sa usapin po ng secret deal kay Xi Jinping dito po sa West Philippine Sea o particular yung Ayungin. Hindi ko po naintindihan kung ano po yung hindi nila naintindihan doon. Alam ko nakabase yan dyan sa interview ni Pangulong Duterte, no? In reaction po dito sa sari-saring in reaction po kaya nagpa-press con dahil lang sa maisog, di ba? Na nauwi po dito sa pagpapaliwanag dyan sa West Philippine Sea. Pare-pareho naman tayo nakanood. Bakit po hindi po maintindihan ng ating mga congressman? Ang tunay daw na manggagamit yung mga Duterte kasi ginamit nila yung si Apo Lakay. Ginamit nila. Utot nyo. Kami nga wag niyong pinagbububol ha. Kamakailan lang yun, no? Wag tayong 2022 lang yun, no? Fresh na fresh pa po sa amin yan. No? Fresh na fresh pa po sa amin. Yung panliligaw ng magkapatid na Marcos kay Inday Sara Duterte sa Davao City. Lagi po silang nasa Davao. Kaya wag niyong babaliktarin na hindi po nadadaan sa tokis ang katotohanan. Ang katotohanan po, no? Ang katotohanan po ay lantad na lantad. Sasabihin nyo, manggagamit Duterte, putot nyo. Okay, punta na po tayo rito sa House lawmakers. Yan, Manny Solons. Ito po, balitang-balita po, no? Minority Solons agree. House must probe Duterte-China deal. Ayan, ha? Okay. Alam nyo po, nasobrahan na sa kapangyarihan tong mga taga-kamara. Sobrahan po na tong kapangyarihan tong kamara. Gusto nilang itulad no? Gusto nilang itulad na oy, bakit si Sandy Escolano, bakit niyo po hinaid? Ano sinabi niya ni Sandy Escolano? Matagal na dito yan sa atin, ha. Ano sinabi ni Sandy Escolano? Alam niyo po, bago mag-imbestiga sa kamera at saka sa Senado, mayroon po munang mga paglabag o krimen, di ba? Merong krimen na nagawa. Halimbawa, maski po yung SMNI, may binibintang po sila sa SMNI. Ano ba yung binibintang nila sa SMNI? Na mga nagpe-fake news, di ba? Kaya meron silang pagsisimulan ng kanilang investigasyon kasi nagpapalaganap ng fake news eh. kaya iimbestigahan nila SMNI. Ano pa ba yun sa SMNI? Sa Senado naman, may akusasyon na si Pastor Kibuloy di umano ay merong mga hinalay, no? Excuse me for the term. May mga hinalay di umano. Kaya may pinagsisimulan ng investigasyon. Di po ba? Pag merong mga anomalya. Kaya nag-iimbestiga yung mga senador at mga kamara. Ang tanong ko po sa mga gustong mag-imbestiga, ano po ang anomalya sa sinasabi nyo secret deal? Ano po yung secret sa deal? Sino po yung nagsabi na may secret deal? Basahin natin mula sa mga congressman. Ito po, siyempre, papahuli ba dyan si yung ating paboritong congressman na si Franz, no? Basahin na po natin mula po sa bibig ni Okay. Several lawmakers from both majority and minority blocks of the House, Inquirer po to representative have agreed on the need to place under investigation former President Rodrigo Duterte's so-called gentleman's agreement with China. So siya yung iimbestigahan, Rodrigo Duterte, no? Kala ko sasama si Xi Jinping. Okay. Sa status ko. Okay. Now that Duterte has finally admitted
Sinabi to ni now that Duterte has finally admitted to entering a secret deal with China. Mga kapatid, pinanood ko po yung press conference ni Pangulong Duterte. Kayo po ba napanood nyo rin? May sinabi po ba siyang secret deal? Sinabi po ba ni Pangulong Duterte na may secret deal? Di ba ang paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi sekreto dahil ako nariyan kaharap ko yung mga cabinet official, no? At tinuturo niya sino? Si Anyo. Si Anyo na naroon. Si Anyo na walang Bakit si Anyo? Kasi si Anyo opisyal ng gobyerno ngayon. National Security National Security Advisor si Anyo. May sinabi po ba? Sabi kasi niya, ano yung sinabi? Now that Duterte has finally admitted to entering a secret deal with China. Meron po bang sinabing secret deal na sinasabi nito? So, ang basehan pala nito ni Castro, kaya niya imbestigahan ng ating Pangulong Duterte, ay dahil sa isang panaginip. Panaginip lang, wala pong katotohanan eh. Di ba? Okay. So ano po yung kasalanan? Halimbawa po, nag-enter po ng deal. Ano po ang kasalanan? We must know all that there is to this unpatriotic deal and the ones responsible should be held accountable. Ano nga po yung binibintang ninyo? Yun yung problema eh. Iimbestigahan namin yan kasi may inamin. Wala nga pong inaamin na secret deal eh. Ang sabi niya, walang secret deal. Naririnig ng cabinet official ko ng mga naroon. Lahat po na nagsabi ron, si Panelo. Ano sinabi ni Panelo? Walang secret deal. Walang gentleman's agreement. Si Anyo nagsalita na po, there is no such thing as gentleman's agreement. So lahat po ng naroon na nagsalita, wala pong secret deal. Ano po iimbestigahan nyo? Kung may secret deal o wala? Wala nga eh. Nilantad na nga ni Pangulong Duterte ang lahat. Hindi nyo nga maipaliwanag eh. Meski po yung Pangulo ng Pilipinas, hindi po maipaliwanag kung ano po yung secret deal. Teka lang, mahal na Pangulo ha. Ulitin ko lang po. Ang sabi nyo kasi, eto yung dahilan kung bakit nagalit yung mga kaibigan nyo sa China. Kaibigan nyo pala yung mga taga-China eh. Meron na naman, butata na naman kayo. Lahat po na nagtuturing ng kaaway ang China, kaibigan pala ng Pangulo natin eh. Ano po yung gusto nyong pag-usapan? Wala naman po palang secret deal. Ano po yung laman ng secret deal? Kanino po natin naririnig ang secret deal? Kay Roque? Hindi nga. Kay Roque, hindi nga. Gentleman's agreement nga kay Roque. Di ba? Gentleman's agreement nga yung kay Roque. Hindi po secret deal. Kala Carpio, yung mga taong wala ron, kay Pangulong Marcos. Sa inyo po namin naririnig na may secret deal at sa mga media. Inuulit-ulit po ng media, tanong nyo kung kanino sa kampo ni Pangulong Duterte nagsabi na may secret deal. Walang secret deal. Sabi raw ng China. Sabi ni Gilo, sabi ng China may secret deal. Di maniwala na tayo sa China. Ganyan palang gusto nyo. Wala na tayong problema. Gusto nyo po palang maniwala sa China eh. Alam niyo po ba yung sinabi ng China na hindi niyo pinaniwalaan? Yung po muna hindi niyo pinaniwalaan Mr. President. Ano po ang sinabi ng China na hindi niyo pinaniwalaan? Una, sinabi ng China na merong pangulo na nangako sa kanila na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Pinaniwalaan niyo ba yan, Mr. President, no sinabi yan ng China? Hindi. Sabi niyo, wala kayong nalalaman na agreement between China at sa former presidents. Lahat nga, natatandaan nyo, kailan lang yung buwan pa lang nakakalipas. Di ba lahat ng Pangulo, dating Pangulo, tumanggi. Sabi ng mga anak ni Erap, hindi nakapag-enter yung tatay namin dyan. Sabi ni GMA, hindi ako nakapag-enter. Sabi ni Pinoy, sumalangit daw. Sa kalangitan, sinabi ni Pinoy, hindi raw siya nakipag-enter. Si Duterte, wala pong in-enter. Ang linaw na sinabi nyo nung panahon na sinabi yan, Mr. President. Ang sinabi po ninyo, kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa ko na. Ano yun? Hindi nyo kayang ipawalang bisa? Ibig sabihin,
kung tama itong nagsabi, kasi hinahanap ko sino yung nagsabi ng secret deal. Naging si Roque, gentleman's agreement yung sinabi niya. In fairness kay Roque. Sino nagsabi ng secret deal? Media. Kasi binasa ko yung sinabi ng China deal. Hindi po secret, deal. Yung nasa Manila Times, deal. Ang sabi ng China, may deal kami na bawal kayong magpasok ng construction materials. Tanong ko, Mr. President, nagpasok ba kayo ng welding rod? Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.